nangyayari sa akin. Kalututan. Kasi, Tan, ipayapa mo na yung sarili mo, ha? Ibig ko sabihin, i-relax mo na. Huwag mo masyadong isipin. Isipin mo na lang na si Nanay Marita ay nagpahinga na. Kasi yung kalagayan niya nga, ang hirap eh. Diba? Isipin mo araw-araw, gusto niyang tumayo, hindi siya makatayo. Gusto niyang dumumi, hindi siya makadumi ng ayos, diba? Doon lang sa upuan. Gusto niyang umihi, ganun din. Kung isipin mo gano'ng kahirap ang kalagayan ng Nanay Marita, kaya ni Aling Marita. Ikaw rin, nahihirapan din. Kasi, obligado kang itulak-tulak siya, di ba? Ang bigat niya. Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. Kuha mo? Eh, yung pagkamatay ni Aling Marita, para lang siya nagpahinga. Isipin mo, ang layo ng tinutulak mo. Kung saan-saan kayo nakarating. Tapos, magkano lang naman nakukuha nyo. Alos, hindi nga makakasapat pa doon sa may pagkain nyo araw-araw di ba? Eh, paano plano mo yan? Pagkatapos ng libing, saan ka pupunta? Ha? Doon sa angin. Doon ka muna. Doon ka muna. Hindi, kala ko, hindi ka ba pupunta doon sa kanila ni Boss na Business? Bawal niya yan. Ha? Pero magpagamot ka ha. Kuhan mo na, kuhan lang naman yan, inom ka lang naman ng gamot araw-araw. Para lumakas ka. Kung hindi ka magpapalakas, malay natin, hindi naman natin hihingi. Baka mamaya sumunod ka na doon sa kay Aling Marita. Gusto mo ba yon? Ayaw mo. Kasi kahit mahirap yung buhay, mas maganda pa rin na tayo ay buhay. Tingin mo. Kaysa sa mamatay, di ba? Baka hindi ka maaga na mamatay, magpagamot ka. Kasi bata-bata mo pa, 37 ka lang yata 37 ba o 40. 40? 40 ka na? Wala eh. Laki daw ko, ito ko rin sa rin Ha? Laki nila ko rin sa rin ako. Hindi, yung edad mo ba? Ilan na? 37. O, 37 nga, di ba? O, bata-bata mo pa, makakuan ka pa. Lalakas ka pa, tsaka gagaling ka pa. No? Yun na nga. Magpagamot ka. Ayusin mo ng sarili mo, Tan. Dahil walang makakatulong sa'yo. Pagliban doon sa mga tao na mga maalalay sa'yo, ikaw lang din talaga makatulong sa sarili mo para gumaling ka. Sa sakit mo, magamot yung sakit mo. Kahit man gustuhin namin, kahit man gustuhin ng sino pa man, kung ikaw mismo hindi ka nagasikaso sa sarili mo, hindi ka talaga gagaling. At makahumantong ka sa hindi ka nais-nais na kamatayan, payag ba yan? Di ba? So, ngayon, ayusin mo lang yung iyong kwan. So, Tan, pero gusto mo pa talaga mabuhay. O di magpagamot ka. Yung payo ng mga kasama nating mga vlogger, sundin mo yun. Tsaka yung payo, siyempre mismo ng doktor. Para mabuhay ka ng maayos. At, kumbaga, makapag-asawa ka pa. Kasi pag lumakas yung turbo mo, makapag-asawa ka pa. Yung sakit na TB, kuwan lang naman yan. Madali lang mong gamutin yan kung basta sundin mo lang yung payo ng doktor. No? So kayo mga waki, mga ka-business, kung mayroon kayong advice
dito kay Jonathan, comment lang po kayo dyan sa bandang ibaba ng ating comment section para lumakas yung loob ni Jonathan. At saka sa mga hindi naman gusto yung gawi o kaya pag-uugali ni Jonathan, ay mabuti pang manood na lang kayo o kaya wag na lang kayong mag-comment. Kung hindi nyo rin gusto ang estilo ni Jonathan sa kanyang pananalita, naiinis kayo, nai-stress kayo, nagagalit kayo, baka mamaya sa sobrang galit nyo, atakihin pa kayo sa puso o kaya istroken pa kayo, mas mainam pa na yung mga ibang video ko na lang na sa bundok, yun na lang ang panoorin nyo. Para medyo umalaw kayo. Marami pa naman tayong mga video na hindi related dito kay Jonathan. Eh. Yun na lang panoorin nyo. Mga ka-business at mga kawaki, mga kalinda. Para hindi kayo mapahamak. Di ba, Tan? Kasi sabi nila noon, baka may stroke uli yan. Yun, na-stroke uli. Yun nga. Yun na. Kasi yung tao, unang stroke minsan patay agad, di ba? Oo. Pangalawa, yung isa naman, pag na-stroke, mild stroke lang. Yung hindi siya masyado napuruhan. Masundan yun, pangalawa, makakaligtas pa rin yun. Pero yung pangatlong stroke, mayaman ka man o mahirap, patay ka talaga. Oo, yun nga. Bibihira yung nabubuhay. Ganon ang nangyari kay Nanay Marita. Kaya yung kalooban mo, ipayapa mo na. Ha? Nung una, Tan, si Nanay Marita, di ba malakas pa, nangangalakal pa kayo, malakas pa kayo kumita. Tapos bigla siyang na-stroke. Ano bang nangyari sa kanya nung na-stroke siya nung una? Natumba? Na sa tulog o ano? Ano, mayo siyang umaga. Tapos? Hindi siya nakatayo. Hindi na niya maitukod yung kalawa yung kanyang paa. So, ibig sabihin, inatake siya gabi. Tapos yung kanyang kamay, hindi na rin maigalaw. May na napahina. Yun, na-stroke siya. Yun ang unang stroke. Oo, yung... Tapos, may masundan pa yan ang pangalawang stroke. No? Siguro hindi mo lang namalayan. No? Pero yung pangalawa, minsan hindi basta-basta napupuruan yung tao eh. Ang delikado, yung pangatlong stroke. Atake. Kaya malamang sa malamang, pangatlong atake na ni Nanay Marita yon, no? Malalaman natin paglabas ng death certificate. Sa pangatlong stroke kasi, Tan, bibihira lang ang nakakaligtas yan. Oo, bibihira lang talaga nakakaligtas yan. Kung makakaligtas siya, swerte na talaga siya. Diyan, hindi pinag-usapan kung mahirap ka man mayaman, kahit gaano ka kayaman, kapag ka pangatlong atake mo na, medyo mahirapan ka talaga makasurvive. Kung makasurvive ka, swerte mo na. Pero kadalasan dyan, kumatos na. Ibig sabihin, kumatos, hindi na makakain, hindi na rin siya hindi na nagigising, hindi mo na rin nakakausap. Oo, yun nga. Ganon yung nangyari, hindi na siya nakakausap, hindi na siya, Pero hinawakan niya kamay ko. pero naririnig niya yung sinasabi mo. Oo. At saka yung sinasabi ng mga tao. Oo. Pero siya, hindi na siya nakakagalaw. Gusto niya man tumayo, gusto niya man imulat ang mata niya, gusto niya man itayo yung kanyang ulo, hindi niya magagawa yon. Oo. Hanggang sa tumigil na lang sa pintig yung kanyang pulso o kaya yung kanyang puso. Ayun ba ang naramdaman mo kay Aling Marita nung bago siya nalagutan ng hininga? O, tinataas kay ulo niyan, tigas. Para lang tumingin sa mga tao. Pati doon tumitingin pa ng konti. Yung bandang ano na kasi, bandang mamaya ko hapon. Nangyari na sa kanya yun eh. Biglaan eh. Yung hapon, nung kami, hindi pa. Yung nakatulog sa isang gabi, hindi pa, nakainom pa siya. Kwanto, pag-isip niyang umaga, hindi pa. Medyo tanga-tangali na. Nangyari na sa kanya yun. Ayun. Bigla na lang ako. Ganun ang ginagawa niya. Hindi ko alam ba't Nice nangyari job yun. So yan mga kawaki, mga kalinda, ipinapaliwanag natin kay Jonathan. Nangyari kay Nanay Marita. Kung sakali
Yung ikinagay na stroke. Ano yung kanyang taubat. Tandaan mo sinasabi ko Sa stroke, hindi pinag-usapan mayaman ka man o mahirap ka. O pinakamayaman ka o kaya pinakamahirap ka. Hindi pinag-usapan dyan. Basta matake yung stroke. Tudas ka talaga. Yan. Kaya ikaw, pagamot ka na ha? Pagamot ka na. Total, wala ka ng hirap ngayon na itutulak-tulak o ano pa man. Magpagamot ka na. Nasaan na pala yung wheelchair ni Nanay Marita? Sa hospital. Nandun. Uwi mo yan at saka itago kasi souvenir mo yun kay Nanay Marita. Makita mo yung kanyang alaala. Yan. Ano ba plano mo doon? Parang kukunin ko Kukunin mo talaga sa'yo yun Nasa hospital pa? Oo. Ay balikan mo. Baka balikan mo doon saka kunin. Kamo yung wheelchair ng nanay ko, kukunin ko. Ibibigay naman nila yan. A few inches later. Pagka nakuha mo sa hospital, maghanap ka ng mga tao dyan, stock, i-donate mo. Ibig sabihin, ibigay mo para mapakinabangan. Ang bawa, may nakita ka dyan na nahirapan maglakad, lumpo na, o hindi na makapaglakad, edi magkawang-gawa ka. Ikaw naman ngayon ang tumulong sa kapwa mo. Ba? Yun. So ayan, may magandang naisip to si Jonathan. Kailangan nang agapan mo muna doon. Agapan mo muna doon yung Weekend. kung nandoon pa, baka mamaya tinapon nila anong ginawa nila doon. Tanong mo doon sa gwardiya. Okay? So, okay daw. Kanina, di ba, pinaman ko 250. Oo. Kita mo yan? 50 sa akin, 200 sa'yo. Opo kuya. Salamat. Paano mo lang pagkain mo yan? Ay, wala na rin ako. Sabi nga nag-show mayroon, sa Almari kami pumesto. Bakit ko daw inaaway sa mama ko? Kasi makulit, matigas ang ulo, inaaway rin ako. Sabi niya, pang namatayan, wala na magbibigay sa pagkain. Sabi sa akin. Ano sa palagay mo? Totoo nga, wala na Wala na yan. Maghanap buhay ka na. Magpagaling ka muna. Pero pagkain-kain mo lang, wala problema. Dito sa akin, gusto mong kumain, tanghalian, punta ka lang dito. Papakainin kita. Hindi ka naman problema sa kwan mo, hapunan, o ano. Basta kami may pagkain dito, punta ka at pakainin kita, ha? Basta pinag-usapan natin pagkain, pakainin kita. Yun lang naman mahalaga ang importante sa buhay ng tao, Tan. Kasi, kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, kailangan mo talaga kumain. Kasi kung hindi ka na kumakain, kahit gaano ka kayaman, patay ka naman. Tama. O bakit ka kailangan mo magkaroon ng pera? Kasi para mabuhay ka. Bakit kailangan mo mabuhay? Kasi masarap mabuhay, di ba? Ngayon, bakit kailangan mo kumain? Para mabuhay ka. Bakit kailangan mong kumita ng pera? Para may pambili ka ng pagkain. Tama ba? Tama. So ang lahat, doon din nahantong. Kasi kahit gaano pa kayaman ng tao, napakarami mong sasakyan, napakarami mong ari-arian, kung hindi ka na kumakain, di wala rin. Kasi ang mahalaga kasi yung buhay. No? Kung mo naintindihan na magkaroon ka ng masyadong maraming pera, magkaroon ka ng kuan, basta makakain ka lang ng sa isang araw, o punta ka dito sa akin, punta ka kay kung sino pa gusto mong puntahan. No? Basta sa akin, sigurado, pag may pagkain ako dito, makakain ka talaga. Oo. Tanghalian o kaya hapunan, ganun. Ba? Ganun ang gagawin mo. So, pagpasensyahan mo na muna, yan lang muna. Wala man tayong pambinta. Wala. Okay na ba sa'yo yan? Wala kang alagay. Hindi masama loob mo, ha? Hindi, okay lang. Baka magdadabog ka, hindi naman. Hindi naman, okay lang, masaya na ako. Masaya ka na dyan. Sige na. Ayan mo, pagka baka may makapansin at magpabot ng tulong sa'yo, panggastos mo sa paggamot-gamot mo, iabot ko rin naman sa'yo. Kung sa akin sila magpaabot. Ngayon, kung nandoon sa kanila ni Renjin, ni Thinking Body, ni Inday Jen, o di mabuti. Mga kawaki, kahit saan kayo magpadala, okay yun. Basta para kay Jonathan. Tira. Ano naman masabi mo doon sa mga nanonood sa atin? Maraming salamat po sa
papanood ko sa amin ni Mama. Oh, Sinabi ko lang po yung nangyayari sa amin buhay. Ngayon po, magpapasalamat po sa inyo. Huwag na po kayo magalit sa akin. oh. Kasi sa kalagayan ko po nito, hindi na dapat kayo magalit sa akin. Dapat tumulong na lang po kayo. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you. Pasensya na po. Ayan. So ayan, unawain na lang natin si Jonathan, mga kawaki, mga ka-business, mga kalinda. Maraming salamat po sa inyong lahat. Saan po kayo panig ng daigdig, ingat po kayo. God bless sa inyo. Naway pagpalain kayo sa araw na ito. God bless po. Bye-bye po.